ay isang pinagpalang araw sa ating lahat. At tunay nga po na ang Diyos ay tunay nga po mabuti sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At salamat, muli ay narito po tayo sa lugar na ito upang minsan pa tayo po ay sama-sama na mag-aral at makinig ng kanyang buhay at makapangyarihang salita na siyang tunay nga talagang pagkain ng ating spiritual life. Kung paano natin pinakakain yung ating physical na katawan ng 3 times a day. At meron pang mga merienda, ay higit sa lahat dapat yung ating katawang spiritual. Ito po ay talagang dapat ay consistent natin talagang pinapakain sapagkat ito po ay talagang napakahalagang palusugin at palakasin sa ating pong buhay sapagkat ito po yung tunay na talagang napakahalaga sa harap ng Diyos. Okay? Tayo po ngayon ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos at atin nga muna pong palakpakan ang ating Panginoon Diyos. Praise God! Isang the best clap opening para sa Panginoon. Hallelujah! Okay, sa gabi ito po ay ang ating pong pag-aaralan ay aking po pinanggatang the power of obedience and result of disobedience. Ang kapangyarihan po ng pagsunod at resulta ng hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po yung sa bawat pagsunod po natin sa nais ng Diyos, ito po yung makapagbibigay po ng kaluguran at kalooban sa ating pong Panginoon Diyos. At sa bawat pagsuway naman po ng bawat isang tao sa nais ng Diyos, ito naman po ay meron pong kaakibat na resulta. Kaya po sa gabi ito po yung ating pong tatalakayin about the power of obedience and result of disobedience. Kaya po, makikita po natin talagang napakahalaga po sa harapan ng Diyos na patuloy po ang bawat isa po sa atin na mga nakakilala at nagkaroon po ng tamang relasyon sa Panginoon ay talaga pong maging consistent. Ma-maintain po natin yung pong patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos at yung pong patuloy na pagsunod sa Kanyang salita. Sapagkat ito po ang patuloy po makapagdudulot sa atin ng kakaibang experience sa harapan po ng ating Panginoon. But the moment po ang bawat isang tao ay nagdi-disobey, ito po yung hindi sa sumusunod at siya po ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos, ito rin po ay may kaakibat na resulta. Kaya po, paano ba magiging unshakable sa pagsunod kung ikaw ay dumadaan sa shakeable experience? Kaya po, napakahalaga po na talaga kahit ano po yung ating pinagdadaanan sa buhay, kahit ano po yung ating na-experience sa buhay, dapat po patuloy lang po manatili tayo na unshakable sa harapan po ng Diyos. Okay, unang-una po, nais ko pong ibigay sa inyo yung binabanggit ng ating Panginoong Jesus. Luke chapter 6 verse 46 to verse 49. Sabi po diyan, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. So makikita po natin na ang meron lang po talagang karapatang tumawag ng Lord, Lord sa ating Panginoon ay ang mga tao sumusunod sa sinasabi ng ating Panginoon. And then sabi po niya diyan, sa verse 47, ipinakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking salita o sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Ipakikilala niya kung sino talaga yung tunay na talagang lumalapit at sumusunod at nakikinig sa kanyang salita. Ito po ang sabi ng verse 48. Patulad siya ng isang tao hukukay ng malalim at ang pundasyon ay bato. Nagtayo ng bahay, bumaha, at ang tubig ay bumukso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Makikita po natin
yung mga taong tunay na lumalapit sa Panginoon, nakikinig sa Panginoon, at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga tao, sabi ng Panginoon, na nagtayo ng bahay sa ibabaw ang pundasyon ay bato. Bumaha, dumaan ang malakas na delubyo, pero hindi nabuwal, hindi natinag yung itinayong bahay, sapagkat ang pundasyon ay matibay, nakatayo sa bato. Yun yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Na makikita po natin ang isang tao na tunay na kumilala, lumalapit at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kahit dumaan ng matinding punos, bagyo, ng problema at pagsubok, mananatili na patuloy na sumusunod at nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Yan ang tunay na indikasyon ng mga taong tunay na sumusunod sa Panginoon. Because this is the power of obedience about the will of our God. Kaya napaka-powerful po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi siya matitinag, hindi siya mawawas out, hindi siya mabubuhal kapag siya isang taong tunay na sumusunod, nakikinig, lumalapit sa ating Panginoon at ipinamumuhay niya ang salita ng ating Panginoon. Pero tingnan niyo po yung magiging resulta ng isang taong hindi sumusunod sa Panginoon. Mismo ang sabi ng Panginoon sa verse 49 sa Luke chapter 6, ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa walang pundasyon o sa buhanginan. Bumaha, nadaan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ito yung mga taong nakikinig, lumalapit sa Panginoon, pero hindi po talaga sinusunod ang salita ng Diyos. Hindi po talaga ipinamumuhay ang kalooban ng Diyos. Kaya, nung dumating po yung baha, yung unos, para silang mga taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Nagtayo ng bahay sa buhanginan. Kaya nung dumaan yung unos, dumaan yung baha, na wash out yung kanilang bahay na itinayo sapagkat walang matibay na pundasyon. Kaya makikita po natin the power of obedience and result of disobedience about the will of our Lord. Kaya napakalaki po ang difference, napakalaki po ang kahihinatnan ng isang taong tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos at isang taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit nakikinig siya, kahit lumalapit na sa Panginoon, pero ang importante doon, yung tunay na talagang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ito ay mismo ang ating Panginoon ang nagturo, ang nagbahagi, ang nag-share from the book of Luke chapter 6 verse 46 up to verse 49. Makikita natin dyan, ipinaliwanag ng ating Panginoon ang malaking pagkakaiba ng mga taong sumusunod, lumalapit at nakikinig, pero ipinamumuhay. Pero yung mga taong lumalapit, nakikinig, pero pinabaliwala, ini-ignore ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito naman po yung sabi ni Pablo sa book of 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6. Sabi niya sa verse 3, kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng sanlibutan. Verse 4, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos na kapagpapaguho ng mga kuta. At hindi sandatang mga sanlibutan, sinisira ko ang mga maling pangangatuwiran. Makikita natin na si Apostol Pablo, ang kanyang sandatang na ginagamit niya sa pakikipaglaban ay sandatang makapangyarihan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. At yung sandatang makapangyarihan yun, na kanya talagang tapat na ibinabahagi that time
na siya talaga ay kumilala sa Panginoon. Dati kinakalaban niya ang kalooban ng Diyos. Dati kinakalaban niya ang mga mananampalataya. Dati kinakalaban niya ang ating Panginoon. Pero nung siya ay naka-encounter niya ang ating Panginoon, dito nagsimula na siya ay natutong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At yung kanyang ipinapangaral, yung kanyang ibinabahagi ng buong katapatan, kahit sa kabila ng panganib, pero walang takot na patuloy talaga niyang inahayag ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Ito yung binabanggit niya na nabubuhay siya bilang isang pangkaraniwang tao lang, sabi ni Pablo. At hindi siya nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng sanlibutan. Ang sabi niya, ang sandatang ginagamit niya ay ang sandatang may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguhok ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ang mga maling pangangatwiran. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya ito yung ginagawang pagsunod ni Pablo. Marami mang kumukontra sa kanya, marami mang umuusig sa kanya, marami mang nagsasalita ng against sa kanyang ipinapangaral, pero alam niya na yung kanyang sandatang ipinapangaral na walang iba kundi ang mabuting balita na patungkol sa ating Panginoon ay isang sandatang makapangyarihan na nakapagpapaguho ng kapangyarihan ng kadiliman. Isang sandata talaga na ang sabi niya ay sinisira ang mga maling pangangatuwiran ng napakaraming mga tao. At ito'y makikita po natin yung matibay na paninindigan at prinsipyo ni Pablo patungkol sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Bilang siya ay tinawag para mangaral at magpahagi ng mabuting balita. And then verse 5, sabi pa ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos. Yung patungkol pala sa patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay ito ay patungkol sa pagsugpo sa pagmamataas ng napakaraming tao. Sapagat the moment ang mga tao ay walang tamang pagkaunawa, pagkakilala at relasyon sa Diyos, ang tao ay patuloy na magmamalaki at magmamataas sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya yung patuloy na pagbabahagi, patuloy na pangangaral ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, patungkol sa kalooban ng Diyos, ito ay pagsugpo sa pagmamataas ng napakaraming tao sa harapan ng Diyos. Sabi pa ni Pablo, at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Eh mga kapatid, makikita po natin yung the power of obedience about the will of our Lord. Habang tayo nagpapatuloy na sumusunod, bagamat maraming discouragement, bagamat maraming disappointment, bawat hakbang, bawat ginagawa nating pagsunod, sa bawat pagkakataon na talagang ibinabahagi natin ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Pero hindi natin alam, sa pamamagitan ng ating patuloy na tapat na pagsunod, masikasig na pagsunod, o anuman yung ating ginagawa para ma-spread out ang gospel of the goodness, the kingdom of God, about salvation through our Lord Jesus Christ by faith. Ito pala ay pagbihag sa mga kaisipan na natimlan, kaisipan at binulag ng kadiliman na walang iba kundi ang diablo. Sapagkat ang mga tao na wala pang tamang pagkaunawa, tamang relasyon sa ating Panginoon, ang mga isip nila ay binulag ng kadiliman na naghahari sa mundong ito. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. But the moment na tayo talaga ay buong tiyaga na sumusunod at may katapatan, ito ang kapangyarihan ng Diyos, na gumagalaw ang Diyos sa maraming tao na nakapakikinig sa ating patuloy na pagtsatsaga ng buong katapatan, na sa ating talagang
Tapat na pagsunod sa Panginoon. Yung mga tao sa paligid natin, yung mga isip nila ay patuloy na bibihagin ng kapangyarihan ng ating pagsunod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng buong tiyaga, buong katapatan, buong sipag ng pangangaral ng mabuting balita. It is not about religion. It is about the gospel, about Jesus Christ, the Son of the living God. And then last verse, at kung lubusan na kayong tumatalima, nahahanda akong parusahan ang lahat ng sumusuway. Kaya habang tayo po'y naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay gagalaw at kikilos sa napakaraming tao hanggang isang araw, yung matigas na puso, matigas na damdamin, saradong isipan, ito'y unti-unting babasagin, unti-unting bubutasin, at hanggang sa isang araw sila ay mabuksan at maliwanagan ang kanilang kaisipan at damdamin, at isang araw matutunan na lang sumunod sa ating Panginoong Hesus gaya ng bawat isa po sa atin. Kapag tayo patuloy na consistent na patuloy pong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. This is the power of obedience about the will of our God. Ang kailangan lang po talaga, full determination. Ang kailangan lang po talaga, tatak at tibay ng pananampalataya at pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Tayo po ay mga vessel lang po ng Panginoon. Kung yung ating mga sarili po ang ating pong titin at susukatin, wala po tayong kakayahan. Pero ang importante po, habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo, maging bahagi tayo, maging part po tayo ng ikalalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Upang yung mga taong nadidibla ng isipan, mga taong naliligaw, mga taong may kataasan sa harapan ng Diyos at merong pagmamalaki dahil wala pang tamang pagkaunawa, magamit po ang bawat isa po sa atin upang sila isang araw ay matutunan po nilang sumuko, magpaubaba, tumalikod at magbalik loob sa Panginoon, magsisi, at isang araw sila po ay maglingkod na rin po sumunod sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat ito po ang magiging resulta ng tapat na pagsunod sa ating Panginoon. Pero mapapansin po natin, sabi po ni Pablo doon sa last verse, sa verse 6 ng 2 Corinthians chapter 10, at kung lubusan ng kayo'y tumatalima, nahahanda na akong parusahan ang lahat ng sumusubay. Kaya yung lahat ng tao na ayaw sumunod sa Diyos, yung lahat ng taong nagpapatuloy sa pagsuway, sa katigasan ng ulo at damdamin, sila ay nakahandang parusahan ng Diyos. This is the result of disobey about the will of our God. But yung mga taong patuloy na sumusunod ng buong katapatan sa Panginoon, grabe po ang patuloy po na mararanasan mula sa ating Panginoon. And then next verse, ang Diyos po ang may sabi. Sabi po ng ating next verse doon sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18 to 20. Ang Diyos mismo po ang nagsasalita dito. Sabi po ng Isaiah chapter 1 verse 18 to 20, sabi ng Diyos, hali kayo at magliwanagan tayo. Mapapansin niyo po, ang Diyos ay lagi pong nananawagan. Sa iba't ibang panahon, iba't ibang kadahilanan, iba't ibang kaparaanan. Hali kayo. Plural po ang panawagan ng Diyos. Hindi po siya namimili. Lahat ng mga tao, anumang lahi, anumang lipi, ang binabanggit ng Diyos sa aklat po ng Isaiah chapter 1 verse 18, hali kayo, sabi ng Diyos, at magliwanagan tayo. Makikita po natin kung paano minsan po
Naranasan po natin yun na meron tayo gustong kausap na mga kaibigan, mga kapwa, mahal sa buhay, na gusto po talaga natin talagang magliwanagan. Face to face. Intimacy communication. Isang pag-uusap talagang masinsinan. Puso sa puso, heart to heart, kasi yun po talaga yung maganda. Lalo po yung mga panahon na parang merong hindi pagkakaintindihan, merong mga miscommunication. Napakaganda po na dadaanin talaga natin sa isang usapang masinsinan. At ang Diyos po ay nananawagan. Sa book of Isaiah chapter 1 verse 18, hali kayo at magliwanagan tayo. Yan po ang panawagan ng Diyos. At ang Diyos po ay hindi na po bababa mula sa trono ng kanyang kalangitan para mismong siya ay bumaba ngayon sa lupa at mismong siya pa ang manawagan. Kaya po, ang ginagamit po ng Diyos ay ang napakaraming mga tao, mga lingkod niya, babae at lalaki, na tayo po mismo ang personal na gagamitin ng Diyos. Para po ang mga tao talaga ay atin po talagang ilapit sa Panginoon. Yung po yung tinatawag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya naalala ko po yung sabi ng Panginoon doon sa book of Daniel chapter 12 verse 3. Sabi po doon, magliliwanag na parang tala sa kalangitan ang mga taong nag-akay tungo sa kabutihan. Sila'y magniningning na parang tala sa kalangitan. Kaya makikita po natin ang isa na gustong-gustong tanawin ng Diyos mula sa kanyang trono sa kalangitan, na lagi niyang pinagmamasdan, lagi niyang tinitingnan ang lahat ng tao sa ibabaw ng mundo na kanyang nilikha. Lagi niyang tinitingnan sa lahat ng dako, sa lahat ng bansa, sa lahat ng lugar, kung merong mga tao na sumusunod sa kanyang kalooban, na ginagamit ng kanyang buhay, ginagamit ng kanyang sarili, ginagamit ng kanyang resources, kung ano man ang meron siya na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos, talents, ability, resources, wealth, ay kanyang buong pusong ginagamit upang mga tao sa paligid niya ay kanyang akayin patungo sa isang tamang relasyon ng pananampalataya sa Diyos. Ito po yung isang gustong-gusto ng Diyos sa makita na paglilingkod ng bawat isa po sa atin. Na kahit po tayo isang simple lang po na mga mananampalataya, pero nagagamit po natin ang ating buhay. Una sa ating mga mahal sa buhay. Pangalawa sa ating mga kamag-anak. Pangalawa sa ating mga neighbors, sa ating kapwa kaibigan. Upang buong katapatan na hindi po tayo natatakot, hindi tayo nahihiya, hindi tayo natatakot na pagtawanan ko diyan ng mga tao ito the moment na tayo po ipakikilala natin sa kanila ang ating Panginoon na nakilala. At gagamitin po natin yung ating sarili para po sila ay buong tiyaga, buong sipag, na hindi tayo susuko hanggang sa isang araw kahit paulit-ulit at tayo po ay parang silang plaka na lagi nating ipinag-aanyaya, lagi nating ikinukwento kung gaano katapat, kabuti ang ating Panginoon at sila'y madala natin para sa isang lugar na kung saan yung lugar na yon ay nagsasama-sama, na nagpupuri, nagsumasamba, naglilingkod. Hindi tayo hihinto sapagkat ito ay isang paraan ng tapat na paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, balikan po natin yung Isaiah chapter 1 verse 18. Halika kayo, magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. This is the great purpose of our Lord Jesus Christ. Kung bakit siya naparito
sa lupa upang ang mga tao ay bigyan ng kapatawaran, bigyan ng pagkakataon na magsisi at tumalikod sa kasalanan at maranasan ang pagpapatawad at pag-ibig at pagliligtas ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng Lord, handa akong ipatawad ng lahat ng iyan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busila sa kabutihan. Pero hindi ito mangyayari, mga kapatid. Hindi mangyayari ang napakagandang layunin ng Diyos na siya'y magpapatawad, siya ay maglilinis, babaguhin niya ang buhay ng napakaraming tao kung walang magkukumit, kung walang magsasubmit ng buhay para sa Kanya. Para maging instrumento ng mga tao sa paligid natin, even ang ating mga families and relatives, ay maranasan ang pagpapatawad, ang paglilinis, at pagbibigay ng pagpapadama ng pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat hindi na nasa bababa. Kayo at ako, tayong lahat ng mga tinawag ng Panginoon, ang dapat magkukumit, magbibigay ng oras, panahon, para yung sinasabi ng Lord na yung mga tao ito ay gusto na talagang maranasan, makadaupang palad, makakilala, maranasan ang Kanyang kapangyarihan. Yung mga tao ito ang sinasabi ng Diyos na ang aking mga tupa ay nasa lahat ng panig ng daigdig, pero walang naghahanap, walang humahanap sa kanila. Kaya kapatid, napakahalaga na ang bawat isa po sa atin talaga ay maglalaan ng panahon at oras, maipagamit natin yung ating buhay, kasabay ng ating mga ginagawa sa ating pong mga pangarap sa buhay, para sa ating pamilya, para sa ating kinabukasan, pero above all, sa lahat ng ating goal sa buhay, dapat above all, yung pangarap natin na magamit tayo makapagtingkod para sa layunin ng Diyos, para sa maraming tao. At kapag tayo pinagtunan po natin sumunod sa Kanyang kalooban, mararanasan po natin ang Kanyang kapangyarihan with favor and provision and breakthrough sa ating mga buhay. Sapagkat yan ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Sabi ng Diyos sa verse 19, kung kayo'y susunod, tignan niyo po yung sinabi ng Lord, kung kayo'y susunod at tatalima. Sabihin niyo po, ito po yung binabanggit ko po sa ating topic na about the power of obedience, the will of our God. Sabi niya po sa verse 19, kung kayo'y susunod at tatalima, yung pong tatalima sa mas mababaw na kahulugan, susunod pa rin po yun. Ipamumuhay yung kalooban ng Panginoon. Kung kayo'y susunod at tatalima, ano po pangako ng Diyos? Pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. This is the power of obedience according the will of our God. Kaya po, wala pong magdurusa, hindi maghihirap, hindi magiging busabos, hindi magiging yagit, hindi magiging parang kawawa ang isang nakakilala sa Panginoon na tapat na susunod sa Diyos, na tapat na tatalimain ang Kanyang salita, sapagkat ang pangako ng Panginoon ay Isaiah chapter 1 verse 19, kung kayo'y susunod at tatalima sa akin, pasasaganain ko kayo. Pasasaganain ko ang inyong mga ani ng inyong lupain.
Sa panahon natin, kung hindi man tayo magsasaka, sapagkat during that time, sa panahon na Isaiah, ang mga Jewish people halos mga farmers, halos mga nag-aalaga ng mga tupa, baka, kambing. Yun yung mga source of income nila. Pero sa ating kapanahunan, iba't iba na ang ating source of income. But sa panahon natin, kung kayang pasagalain ng Diyos ang mga pananim, mga sakahan, mga alaga, mga hayop nila na nagkakalat na malulusog, ang Diyos din natin ngayon ay Diyos ng mga Jewish people. Na kapag tayo sa ating kapanahunan ay tapat na sumusunod sa Panginoon ang pangako ng Diyos. Lahat ng ating source of income, kayang-kayang pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Ang sekreto po, matuto muna po tayo sumunod ng tapat sa ating Panginoon. Yan po ang pangako ng Diyos. This is the power of obedience about the will of our God. And the last verse, verse 20, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway. Ito naman po, yung resulta ng pagsuway. Na patuloy pong magiging matigas ang ulo. Patuloy pong babaliwalain ang sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ngunit kung kayo'y patuloy, magpapatuloy sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi niya. Grabe po, yung magiging resulta ng isang taong patuloy na nagmamatigas, ayaw sumunod, nagiging matigas ang ulo, nagdi-disobey. Ano sabi ng Diyos? Tayo'y mamamatay. Hindi po yun physical na kamatayan. Spiritual death. Alam niyo po ang pinakamatigat na maranasan ng isang tao ay yung kahit marami siyang pera, kahit nagtatagumpay siya sa kanyang career, pero dry, patay ang kanyang relasyon, spiritual life sa harapan ng Diyos. Kaya sabi nga ni Solomon sa Mga Ngaral chapter 2 verse 25, si Solomon kasi ay naranasan ng tanyag na buhay, mayaman na buhay, matalinong kaisipan. Pero sabi ni Solomon, napatunayan niya, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sino. Siya po yung mayroon talagang karapatang magsabi na kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sino. 1,000 naging asawa. Libo-libong tonelada ang dumarating na ginto mula sa iba't ibang bansa. Masarap na pagkain na sa kanyang kapagkainan, araw-araw halos wala na siyang malasahan. Sa sobrang dami ng pagkain, napakagandang mga damit, halos hindi na niya maisol sa dami. Pero napatunayan ni Solomon, hindi pala ang karangyaan, ang katalinuhan, ang kasikatan, ang kayamanan, ang tunay na makapagpapaligaya sa kanya. Sapagkat dumating sa point ng kanyang buhay, yung presensya ng Diyos ay nilayuan siya dahil sa kanyang patuloy na pamumuhay na wala na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nasabi niya na kung wala pala talaga ang Diyos sa buhay ito, walang kasiyahan ang buhay. Kaya mga kapatid, ang tunay na fulfillment and satisfaction ng buhay ng bawat isa po sa atin, higit sa lahat, yung lagi nating naranasan ang pagsama at presensya ng Diyos. Yung kahit napapagod ka, napapagod ka, nahihirapan ka, kahit may problema at pagsubok ka, pero lagi mong nararamdaman na kasama po ang presensya ng ating Panginoon. Yan ang tunay na tagumpay at
masayang buhay. At yun naman po ipinangako ng ating Panginoon. Hindi ko kayo iiwan ni papabayaan man. Hanggang sa katapusan ng daigdig na ito, ako'y kasama ninyo. Kanino ipinangako ng ating Panginoon niya? Hindi yan ipinangako sa mga tao na hindi sumusunod sa Kanya. Yan ang Kanyang ipinangako sa mga tao that time na naglilingkod at sumusunod sa Kanyang kalooban. Yan ang malaking advantage. Yan ang malaking difference ng isang taong tunay na nararanasan lagi sa buhay niya. Ang pagsama, ang paggabay, ang pag-iingat, at ang presensya ng ating Panginoon. Daig mo pa ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kahit ikaw ay walang maipagmamalaking kayamanan, karangyaan. Pero ang puso at isip mo ay puspos ng presensya ng ating Panginoon. This is the power about obedience to God. At yung pagsuway, napakatindi po ang magiging resulta. Sapagkat sinabi ng Diyos, ngunit kung kayo magpapatuloy sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Pasilin niyo po si Eva at si Adan sa Book of Genesis. Nung sila'y sumuway sa Diyos, nakita nila sila'y hubad. At sila'y pinalayas ng Diyos sa Garden of Eden na kung saan nandun lahat ang kanilang pangangailangan sa kanilang sarili. Dahil sila'y sumuway, isinumpa sila ng Diyos, pinalaya sila sa Garden of Eden. At yan ang tunay na realidad na resulta ng pagsuway sa kalooban ng Diyos. Sa Old Testament pa lang, pinatunayan ng Diyos kay Eva at kay Adan ang bunga ng pagsuway sa kanyang kalooban. At hindi nababago yung mga kapatid. Hanggang sa Book of Revelation, sinasabi ng Diyos, sa bawat isang hindi sumusunod, sa bawat isang nananatili na sumusuway sa kanyang kalooban, ang kahihinat na ng mga tao ito ay maglalagablab na asupre na siyang ikalawang kamatayan. From Genesis to Revelation, hindi nababago ang prinsipyo ng Diyos sa bawat isang tao sumusunod at hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Mga kapatid, ito po ang malaking katotohanan ng kapangyarihan ng pagsunod sa Diyos at ang resulta ng hindi pagsunod sa Diyos. Last verse na aking pong iahayag ngayon sa inyo. Muli po, ang Diyos ang may sabi. Sa Joshua chapter 1, verse 7 to 8, mismo ang Panginoong Diyos ang nagsasalita dito. Ngunit dapat kang magpakatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Sabi ng Diyos kay Joshua. Dapat kang magpakatag at magpakatapang. Kaya po, yung totoo, tapat na pagsunod sa Diyos, may kaakibat po yung katatagan at katapangan. Kasi po, yung pagsunod ng tapat sa kalooban ng Diyos, talagang ibabagsak ka, ibubuwal ka, hanggang sa isang araw, manawa ka na, manghinawa ka na, mapagod ka na. Kaya ang kabilin-bilinan ng Diyos kay Joshua, magpakatatag ka. Tibayan mo ang iyong loob, magpakatapang ka.
Kasi po talagang haharap ka sa matinding laban. Kapag ikaw ay nagsimula na sumunod ng tapat sa Panginoon Diyos, maraming laban sa isip, maraming laban sa mata, maraming laban sa tainga, maraming laban sa damdamin. And actual experience, mararanasan ng isang mananampalataya, even ang isang lingkod, at talagang patutubagin ka, panlulupaypayin ka, manghihinawa ka. Kaya ang kabilin-bilin ng Diyos kay Joshua, magpakatapang ka, tibayan mo ang iyong loob. Sabi ng Diyos kay Joshua, ito yung matinding motivation ng Diyos sa kanyang lingkod na si Joshua na naging successor ni Moises. Para ituloy ni Joshua ang bayan, ang pangunguna sa bayan ng Diyos sa mga Israelita. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, ngunit dapat kang magpakatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Pansinin niyo po, matapos na maging matatag, matapos na maging matapang, after that, kailangan niya ang tapat na pagsunod sa kautusan ng Diyos na isinulat ng lingkod ng Diyos na si Moises. Yun yung nasa Exodus, nasa Deuteronomy, nasa Leviticus. Yun yung mga unang aklat na isinulat ni Moises. Nandun lahat ang kautusan na ibinigay ng Diyos para sa mga Israelita. Na kailangan talaga sundin nila yon ang buong buo. Hindi madali yon. Pero dapat talaga sundin nila ng may katatagan, may katapangan. Yun ang payo ng Diyos kay Joshua. Pero po ang sabi, huwag mong susuwayin ang anumang itinagubilan ko doon. Nakikita natin, lahat ng instruction, lahat ng utos na ipinahayag ng Diyos kay Moises, nasulat. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, huwag mong susuwayin, huwag mong lalabagin ang lahat ng mga kautusan ko na nasulat doon. Yun po sumunod, sabi ng Diyos. At magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Mga kapatid, this is the power of obedience about the instruction and the will of our God. Kapag tayo talaga'y tapat na sumusunod sa salita ng Diyos, lahat ng ating paplanuhin, lahat ng ating gagawin, gagabayan tayo ng Diyos at magtatagumpay tayo. Walang makapananaig, walang makakokontra, walang makasisira sa lahat ng paplanuhin natin. Dahil ito'y kalooban ng Diyos, ito'y magtatagumpay tayo. Bakit? Kapag tayo natuto munang sumunod sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, gusto nyo bang lahat ang inyong gagawin sa buhay, paplanuhin sa buhay? Gusto nyo ba kayo samahan ng Diyos? Ang susi. Sundin muna natin una kung ano ang utos ng Diyos at ipinapagawa sa atin. Hindi natin kailangan magpakahirap. Hindi natin kailangan talagang magpakapagal para lahat ng ating paplanuhin ay magkaroon ng katuparan. Ang kailangan muna natin, sundin natin ang kalooban ng Diyos. At yung tagumpay sa lahat ng ating gagawin sa buhay, ang Diyos ang bahala doon, hindi po tayo. Kailangan po muna, magampanan muna natin yung pinapagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kapag nakita yun ng Diyos, lahat ng ating gagawin, ang pangako ng Diyos kay Joshua, lahat ng gagawin mo, you are victorious. Magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo.
nangyari po yun kay Joshua. Si Joshua po ang sumako sa napakatabang lupain, napakayamang lupain ng Jericho, na merong napakatibay na uog, merong mga halos higante na mga tao, na mga lahi ni Anak, napakaunlad na lupain, napakayamang lupain, pero dahil natutunang sumunod ng tapat ni Joshua, pinaguho ng Diyos ang wall of Jericho na walang kahirap-hirap. Hindi sa pamamagitan ng kanilang lakas, galing at husay, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi lang ng Diyos kay Joshua at sa mga Israelita, umikot kayo isang araw, isang beses sa wall of Jericho iyan. 7 beses kayong iikot kada isang araw. At sa ika-7 araw, sabay-sabay niyong hipa ng inyong mga trompeta at magpuri kayo sa akin at ipakikita ko sa inyo ang aking gagawin upang makita niyo ng mukhaan harapan ang tagumpay na maranasan ninyo. Ano po nangyari? Gumuho po yun sa ika-7 araw. Gumuho yung napakatibay na bato na mas matibay pa sa marko. Yung mga sundalo ng lungsod ng Jericho na napakarami na sa loob nung sila ang nagpatayan, sila ang nagsaksakan. At pagkatapos noon, lahat ng kayamanan, ginto ng mga tao na nakatira doon, yun ay ibinigay ng Diyos sa kanila. Lahat ng mga alagang hayop, lahat ng kanilang mga pananim, na napakalalaki ang mga bunga. Ang sabi doon sa Book of Numbers, isang buwig na ubas sa ating kapanahunan. Natatabanan ko ng 2 daliri ang isang buwig na ubas sa ating kapanahunan. Pero doon sa Book of Numbers, sa lungsod ng Jericho, isang buwig na ubas, 2 tao ang nagpapasay. Ganon kataba, maganda ang lupain sa lungsod ng Jericho na ibinigay ng Diyos kay Joshua. Tapat ang Diyos sa kanyang panahon. Dahil sumunod si Joshua ng buong katapatan sa utos ng Diyos, ginirap ng Diyos lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang plano ay pinagtagumpay siya ng Diyos. Ang Diyos ni Joshua noong kapanahunan niya ay Diyos din natin ngayon sa ating kapanahunan. The same. Walang nabago. Kailangan lang, gaya ni Joshua, dapat tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Diyos sa verse 8, huwag mong kaliligtaan pasahin ang aklat na yan. Ididiliin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na susulat. Sa gayon, iginhawa ka at magtatagumpay. Ano yung pinababasa kay Joshua araw at gabi? Dili-diliin, ipabuhay, yun yung banal na kasulatan na atin po ngayon na binabasa at pinag-aaral. Araw at gabi, dili-diliin mo ito, basahin mo ito para maipamuhay mo. At kapag yan ay binabasa mo araw at gabi, sabi ng Diyos kay Joshua, at naipamuhay mo yan, magtatagumpay ka. Iginhawa ka sapagkat yan ang bunga ng
iyong pagsunod sa ating utos. Mga kapatid, ang nais ng Diyos, paginawain ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang nais ng Diyos, magtagumpay tayo sa ating buhay. Kung hindi tayo pinagtatawanan ng mga tao sa ating kapanahunan, dapat sila ay namamangha at nagugulat kapag yung buhay natin, tayo ay pinagpapala ng Diyos. Dapat sa ating kapanahunan nagiging buhay na protoo tayo sa mata ng maraming tao na wala pang kinikilalang Diyos. Sapagkat buhay ang ating Diyos, mayaman ang ating Diyos. Mangyayari lang yan kapag tayo nagsimula na tapat na sumunod sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Church, mga kapatid, ito ang kapangyarihan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero ang bunga ng pagsuway, sumpa, kahirapan, kamatayan, espiritual. Pero ang bunga ng tapat na pagsunod, isang buhay na ganap at kasiyasiyan, isang buhay na pinagpala, isang buhay na masagana. At lahat ng ating paplanuin sa buhay, pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo, pagtatagumpayin niya tayo. Praise God. Mga kapatid, napakapalad niyo, napakabuti ng Diyos sa inyong buhay, sapagkat ang mensahe ito ay nais ng Diyos sa pagganap sa inyong buhay, mga kapatid. Ibig niyo mga nanonood ngayon sa YouTube channel, kapatid, it's not an accident na ikaw ngayon nakatune in sa FB, sa YouTube channel ng Lingkod ng Diyos. Napakinggan mo ng buo-buo ang mensahe ng Diyos. Kapatid, I challenge you, magsimula ka, masumunod ng buong katapatan sa Panginoon. Saan ka mang panig ng mundo ngayon, kaya-kaya kang pagtagumpay ang pagpalari ng Diyos. Sapagkat yan ang kapangyarihan ng tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isang buhay na matagumpay, isang buhay na masagana, isang buhay na pinagpapala dahil ang Diyos ang patuloy na gumagalaw at kumikilos sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Everybody close your eyes, bowing your head. Heavenly Father, thank you so much, Father God, Lord, for this moment. Thank you, Lord, for your mighty word, O God, and your message, O God, Lord. Thank you so much, Lord, about the power of obedience and the result of disobedience. Salamat, Lord. Salamat. Sapagkat minsan pa, inihayag niyo po sa amin, O God, ang inyong mga pangako sa inyong mga lingkod sa lumang kapanahunan pa. Sa panahon ni Joshua, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Salamat, Lord. At Lord, kayo po yung Diyos na nananatili. Diyos noon, Diyos namin ngayon, at Diyos namin sa panahon pang darating ay hindi nagbabago. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbaba, patuloy po kami naninigluhod sa inyong harapan, humihingi ng tawad. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga pagsuway, sa aming mga katigasan ng ulo at damdamin, sa patuloy pong pananatili na aming ginagawa yung aming sariling kalooban, hindi ang inyong nais. Patawarin niyo po kami lahat, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O God, by the power of the Holy Spirit. Bigyan niyo po kami, Lord, Panginoon, ng puso na masunurin.
Puspusin niyo po kami, Lord, ng inyong Espiritu. Yung aming isip, yung aming damdamin, Panginoon, Lord. I-restore niyo po, Panginoon. I-revive niyo po, O God. At magsimula ang bawat isa po sa amin. Napatuloy na sumunod kami ng buong katapatan, kapakumbabaan sa inyong harapan. Because we believe the power of obedience. With faithful heart, with humble heart, O God. Thank you so much. Thank you, Lord. Salamat. Naniniwala po ako na kila Diyos sa mga banal na sa gabing ito, mayroon kayong ginagawa at patuloy kayong may gagawin sa buhay ng bawat isang kapatid na ngayon po ay nakapakinig ng inyong buhay at makapangyarihang salita. Even, Lord, yung mga panonood nito, God, yung mga nanonood sa YouTube, Panginoon, ng inyong lingkod, patuloy kayong gagalaw at kikilos sa buhay nila. Father God, salamat. Salamat sa gabing ito, Panginoon, sa katagumpayan ng pangangaral ng inyong salita ng inyong lingkod. Salamat sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Itimo niyo po ito ng malalim sa puso't isipan ng bawat isang nakapakinig, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Lord God, ito po yung maipamuhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord. I speak blessing upon blessing sa buhay ng bawat isa. Even sa mga naka-tune in sa YouTube. Salamat po, Lord. We claim it and we declare, Panginoon o God, ang inyong galaw at pagkilos ay mararanasan ng bawat isa po, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa lugar na ito, sa tahanan ito. Sa Tiguan family, O God, sa pangunguna nila Ate Pioli, nila Kuya Arman, at ang kanilang mga anak na patuloy na ibinubukas ang tahanan ito, Panginoon. Ipinapagamit para po sa inyong gawain. Lord, hiling ko po dalangin na patuloy po, Lord, ng inyong protection, ang inyong guidance, O God, ay maranasan po nila. Ang inyong pagkilos at paggalaw sa buhay nila ay dumaloy sa pamilyang ito. Even sa buhay nila Shane, nila Audrey, nila Ate Baby, Panginoon ka, sa buhay ng bawat isa may narito, nila Sister Gina, ang aking pamilya. We ask, Father God, we claim it, Lord. Patuloy na dadaloy sa buhay ng bawat isa po sa even sa mga naka-tune in sa YouTube, ang inyong pangako. Salamat po, Lord. Maraming salamat. Hallelujah. Uli po, Father God, ito po ang aming sama-samang papurit pa. Salamat sa gabing ito na kilang Diyos sa mga banal. Salamat po, Lord, sa inyo po manood at mga salita. Salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At muli po, sa inyo po namin maingat po ang galang na ibinabalik ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat, kaluwalhatian, karangalan ay amin pong patuloy, Lord, na ibinabalik sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng inyong bugto na anak at aming Panginoon tagapagligtas sa walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen and Amen. Praise God. God richly bless you. Praise God.